Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Nole, huwag ka nang mabahala. Kayong lahat na narito, hindi pa huli ang lahat. At kayong lahat ang magiging saksi ngayong araw na ito kung papaano mawawala ang barang ni Escobar sa kanyang katawan. Ang sabi ni Tatang Emil, kung magkaganoon po, ay isa kang manggagamot. Ang sabi ni Pinsang Abner, sinagot kaagad siya ni Andres at sinabi nitong, Oo, siya nga iho. bihasa yan pagdating sa larangan ng mga kulam at barang. Anak, ilabas mo ang ating dalangbag. Ang 5 mga itim na kandila. Itim ang ating gagamiting kandila dahil sa kasing itim ng kandilang yan. Unang mga kandilang yan, ang budhi ni Escobar. Pagkatapos na sabihin yun at maihandang lahat ng mga kandila, papaikot sa aking kinahihigaan, ay nakita kong nag-umpisang yumuko at lumuhod sa aking parting paanan si Tatang Emil, at kapansin-pansin sa kanyang kamay ang kanyang hawak na isang itim na tela na parang merong nakapaloob doon na kung anong bagay kasunod ay ipinag-utos niya sa mga taong nagmamalasakit sa aking buhay na ako'y kanilang paikutan, bagay na mabilis namang sinunod ng aking mga bayaw, ng aking pinsan, ng 3 magkakapatid na sina Andres at ang mag-asawang sina Tatang Amboy at ang 2 kasama ni Tatang Emil. Isara niyo munang pansamantala ang pintuan ng silid na ito upang walang masamang hangin o enerhiyang pumasok bago ko umpisahan ang ritual. Ang sabi pa ni Tatang Emil, kung saan ay ng mga tagpong yun ay wala akong kamalay-malay na ito palang si Tatang Emil ay isang tanyag na sabongero at isang tanyag na manggagamot. At nang maisarado na nga ang pintuan ng aking kwarto'y ibinuka niya ang telang itim na nasa kanyang kamay at do'y meron itong inilabas doon na isang uri ng baging. Maiksi lamang ito, subalit medyo matulis ang kanyang parting dulo. Unang nasabing maiksing itim na baging na yon. Pagkatapos noy, itinali niya sa kanyang ulo ang nasabing telang itim na yon. Pumikit si Tatang Emil at nag-umpisa na ngang umusal ng mga kakaibang katagang hindi ko maintindihan. At noon ko pa lamang yon narinig habang mahigpit niyang hawak sa kanyang kanang kamay ang baging na yon. Hindi lamang doon nagtatapos ang lahat dahil paunti-unti na akong nakakaramdam ng matinding sakit ng aking mga sugat sa aking katawan na parang nagsisigalawan ang mga insekto sa loob noon. Uminit ang aking katawan na parang idinadarang sa baga o sa apoy ang aking katawan. Sa sobrang init ng aking katawan ay ako'y napapaiktad at napapaangat ang aking katawan sa aking kinahihigaan at halos ako'y nahihirapan ng huminga. Tatang Emil, ano pong nangyayari sa aking pinsan? Baka po mapahamak siya. Ang nag-aalalang tanong ni Pinsang Abner kay Tatang Emil. Ganoon din ang tanong nila Kuya Troy, subalit hindi sila pinapansin ni Tatang Emil. Nananatili itong nakaluhod at nakapikit ang kanyang mga mata at walang palyang umuusal ng mga kakaibang dasal. Ilang sandali pa biglang huminto sa kanyang pagsasalita si Tatang Emil. Idinilat niya ang kanyang mga mata at seryoso itong tumayo at naglakad papalapit sa aking kinahihigaan, subalit ang matinding init ng aking katawan at pagsakit ng aking mga sugat ay nagpatuloy. Nole,
Alam kong kaya mo ito at kakayanin mo. Hindi ba't balak mong bumawi sa mga taong nasa paligid mo at sa iba pang mga tao? Hindi ako makasagot noon kay Tatang Emil. Dahil sa aking kalagayan, ilang sandali pa bigla na lamang nitong kinuha ang aking kaliwang kamay at mabilis niyang inipit o isiniksik sa pagitan ng aking daliri. Ang nasabing baging na yon, ramdam ko ang matinding init ng baging na yon at mas lalo pa akong napahiyaw sa matinding sakit dahil nilalaksan pa ni Tatang Emil ang pagkakakapit sa aking mga daliri. Sa aking daliring may nakaipit na baging. Malakas si Tatang Emil dahil kahit anong gawin ko hindi ko magawang alisin ang kanyang kamay. Lumaban ka, Nole! Laban! Ang dinig kong sabi sa akin ni Tatang Emil. Samantalang ako'y paunti-unti nang nawawalan ng malay tao. Tatang Emil, kumusta na po ang kalagayan ni Nole? Ang sabi ni Kuya Troy. Unang proseso pa lamang ang ginawa kong yun sa kanya. Mamaya pagising niya ay dadalhin natin siya sa dagat. Ang sagot ni Tatang Emil kay Kuya Troy. Dagat? Ano po ang ating gagawin doon? Ang usisa kaagad ni Pinsang Abner. Kinakailangan niyang ilubog sa dagat ang kanyang buong katawan upang mabilis na humilom ang kanyang mga sugat at maglabas ang lahat ang mga insekto sa kanyang buong katawan. At nang ako'y magkamalay ay nakita kong may pamilyar na mga dahon na nooy nakatapal sa aking katawan. Ang mga dahong ginamit sa akin noon ni Nanang Mercedes nang minsang ako'y kanyang ginamot sa kanilang lukaran. Ngunit ang aking ipinagtatakay kung bakit nawala na ang sakit ng aking katawan na merong mga sugat. Medyo gumanda na rin ang aking pakiramdam. Subalit may mga insekto pa rin akong nararamdamang gumagalaw-galaw sa loob ng aking katawan. Ganoon pa may, hindi ako iniwan ng mga taong nagmamalasakit sa akin dahil nang iginala ko ang aking paningin sa paligid ko ay nanatili silang lahat sa aking mismong tabi. Mangiyak-ngiyak akong nagpasalamat ng paulit-ulit sa kanilang lahat. Ame Iho, Nole, kaya mo na bang tumayo at maglakad? Higit sa lahat ay ang kumain. Opo, Tatang Emil. Sinubukan kong marahang bumangon at tumayo mula sa aking pinahihigaan at ako'y naglakad at naupo sa upuang nakahanda para sa akin. At iyon ay matagumpay kong nagawa. Mabilis naman akong binigyan ng makakain ng aking bayaw na si Kuya Troy. Sinubukan kong kumain. Masakit sa aking lalamunan sa tuwing sumasayad na doon ang pagkain. Marahil ay dahil sa matinding sakit na aking dinanas kung kaya't ganoon ang aking pakiramdam. Iho, maghanda ka o ihanda mo ang iyong sarili. Dahil mamayang madaling araw ay pupunta tayong tabing dagat. Tinanong ko kaagad si Tatang Emil kung bakit kinakailangan naming pumunta sa tabing dagat at doon ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Kinakailangan mo munang pagpahinga upang kahit papaano'y makabawi ang iyong katawan at makabalik ang iyong lakas. Dagdag pang sabi sa akin ni Tatang Emil. At nang sumapit na nga ang madaling araw at nataong yun ay araw ng Biyernes, ay magkakasama kaming lahat na pumuntang tabing dagat. At nang kami ay naroon ay, Iho, ilubog mo sa dagat ang iyong buong katawan kasama ang iyong ulo. Huwag na huwag kang lilitaw hanggat kaya mo ang magtagal doon sa ilalim ng mga ilang segundo. mabilis kong sinunod ang mga ipinag-uutos na yun sa akin ni Tatang Emil. Inihanda ko na ang aking sarili. Inalis ko ang aking suot na puting damit at ang tanging naiwan sa akin ay ang aking maiksing salawal. Ngunit bago ako naglakad papuntang dagat ay nakita ko pang gumuhit ng krus si Tatang Emil sa buhanging aking dadaanan.
Hindi niya ginamit ang kanyang daliri, kundi ang kanyang hawak na maiksing patulis na baging naglalaro tuloy noon sa aking isip o sa aking sarili. Kung anong hiwaga meron sa kanyang hawak na baging na yun, marahil ay yun na ang kanyang tangang mutya. Sige na iho, maglakad ka na. Basta't pakatandaan mo ha, kinakailangan mong tumagal doon ng mga ilang segundo hanggat kaya mo. Mabilis na nga akong naglakad patungong karagatan. At nang mapadampi na ang aking mga paa sa malamig na tubig dagat, ay nakaramdam kaagad ako noon ng kakaibang binaw at gumapang kaagad yun sa aking buong katawan. Nagpatuloy akong naglalakad patungong malalim na parte ng dagat. At nang nasa aking parteng leeg na ang dagat ay inumpisahan ko na ngang ilubog ang aking buong katawan. Nakaramdam kaagad ako noon ng mga kakaibang pangyayari sa aking katawan sa ilalim ng dagat, dahil ramdam ko ang paglabasan ng mga insekto sa bawat butas ng aking mga sugat, na para bang nagmamadali ang mga itong makalabas sa aking katawan. Hindi lamang yun, ramdam kong may mga humahampas sa aking katawan na parang nagmumula sa buntot ng mga hindi mabilang na mga isda. At do'y otomatikong pumasok sa aking isip ang kakaibang isdang iniligtas ko noon, kung saan ay alam ko sa aking sariling sa kanya nagmula ang gintong kaliskis na siyang aking mutya. Marahan kong idinilat sa ilalim ng dagat ang aking mga mata, at do'y nakita ko sa aking harapan ang kakaibang isdang yon, at halos isang dangkal lang ang kanyang agwat sa aking hitsura. Hindi ito gumagalaw, dahilan upang ako'y magtaka, dahil teka, papaanong nangyaring nakikita ko siya isamantalang madilim pa sa mga oras na ito at nasa ilalim ako ng dagat? Ngunit malinaw kong nakikita ang isdang ito. Inikilabutan, May. Pinigil ko ang aking sariling wag na matakot sa kanya, hanggang sa ito'y makita kong tumalikod na at nawala sa aking harapan. Kasabay naman noy ay naramdaman kong wala nang ni isang insektong kumikibot-kibot sa aking katawan. Maging ang hampas ng mga buntot ng mga istay nawala na. Mauubos na ang hangin sa aking baga, kung kaya't nagpasya na akong umahon sa dagat. Sinalubong kaagad ako noon ni Tatang Emil. Siya lang mag-isa. Lumapit siya sa akin at sinabi niyang, Kumusta iho? Anong nararamdaman mo sa ilalim ng dagat? Nakita mo ba siya? Ha? Tatang Emil? Ibig bang sabihin ay, Oo, iho. Nole, ang totoo'y nang tayong dalawa'y magkita sa sabungan, ay wala akong kaalam-alam ni Katiting tungkol sa iyong tangang mutya. Ang mutyang gintong kaliskis na nagmula sa iyong isang kakaibang kaibigang isda, wala akong alam doon. Pero isa sa aking mga gabay ang nagsabi sa akin tungkol sa iyong mutya at maging sa iyong kalagayang sinapit sa kamay ng isang matandang mambabarang na si Escobar. masyado ako noong humanga sa kakaibang kakayahan. Sa kakaibang kakayahan, meron si Tatang Emil, dahil sa ang totoo'y wala talagang ni isa mang tao ang nakakaalam ng aking sariling pag-aaring mutya. Pero nakapagtatakang alam lahat ng iyon ni Tatang Emil. Nagpasalamat akong muli sa kanya, subalit sinabi niya sa akin, Huwag kang magpasalamat sa akin, Nole. Magpasalamat ka sa isang nilalang ng karagatan, dahil sa siya ang totoong tumulong sa iyo. Higit sa lahat, sa nasa itaas, siya ang mas makapangyarihan sa lahat. Kami, ng kaibigan mong engkanto sa Karagatay, kasangkapan lang. ang nooy sabi pa sa akin ni Tatang Emil, hanggang sa biglang pumasok sa aking isip
na itanong sa kanya kung ano nga bang mutya meron siyang pag-aari. At hindi ako nabigo doon dahil sinabi niyang, Nole, ang mutyang minsang ipinagkatiwala sa akin ng kalikasan ay itong baging, ang baging na ito. At ito'y nakuha ko nung minsang ako ay nasa bundok. Maniniwala ka ba, Nole, kung sasabihin ko sa iyong ito ay bumaon at tumagos sa mismong katawan ng isang malaki at matandang punong narang matagal na naming iniingatan sa aming bundok? Hindi ka panipaniwala, pero yun ay totoo, iho. ang seryosong sabi sa akin noon ni Tatang Emil, at alam kong hindi ito nagbibiro. Tatang Emil, ang taong gumawa sa akin ito, ang misteryosong matanda. Ang tanong ko pa sa kanya, Wala na siya, iho. Tinuluyan ko na siya para hindi na maulit pa sa iba ang nangyaring ito sa iyo. mga kamundo, sa maniwala man kayo o hindi, simula ng mga araw na yun ay paunti-unti nang nanunumbalik ang aking lakas at sigla. Kasabay naman noon ay ang aking tuluyang pagbabago. Muli kong ibinaon sa limot sa ikalawang pagkakataon ang aking masamang pagkatao. Hinanap ko at kinausap ng maayos ang mga dating mga tauhang kong pinalayas ko upang bumalik sa akin. At dahil sa kanilang nakitang seryoso ako sa mga sinasabi ko at mga paghingi ng patawad sa kanila, kung kaya't muling nagtiwala at bumalik sa akin ang mga ito. At nangako ako noon sa kanilang lahat na hinding-hindi ko na sila ituturing na hayop, kundi isa ng kadugo o pamilya. At ang aking mga bayaw ay nagpasya na rin silang bawas-bawasan ang kanilang pagiging sugapa sa mga bisyong kanilang nakasanayan. Naging maganda na ang aming samahan at sila ang aking kinuhang maging katiwala sa iba pang mga pag-aari kong lupain at mga palayan. Sina Tatang Amboy at Nanang Mercedes na may binigyan ko ng lupang magiging taniman ng mga palay. At ang mutyang gintong kaliskis sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay nawala na lang ito sa aking pag-iingat. Iniligtas ko ang buhay ng kakaibang nilalang na yon o isdang yon, at yun din ang ginawa niya sa aking buhay. Isa lang ang paulit-ulit na nilalaman ng isip ko noon, ang mga taong binasura ko at pinagsasabihan ng mga masasakit na salita, sila pala ang magiging totoong karamay ko. At ang mga taong itinuturing kong mga tunay na kaibigan ay sila pala ang tatalikod sa akin. Nagkaroon ng ugnayan sa aking pamilya. Ang tatlong magkakapatid na sina Andres, ganoon din sina Tatang Emil, naging magkaibigan kaming lahat, bagamat magkakaiba ang aming mga bayan. At sa halip na mag-alaga ng mga manok panabong, ay pumukus na ako noon sa mga lupaing pag-aari ko, kasama ang aking mga katiwala. Nagiging katuwang nila ako sa anumang gawain doon, at halos araw-araw akong nasa sementeryo sa puntod ng aking yumaong asawang si Sandra, upang kahit papaano'y mawala ang aking pagkasabik sa kanya. Sa sementeryo kinakausap ko ang aking asawa matapos kong magsindi ng kandila sa kanyang puntod at mag-aalay ng mga magagandang bulaklak. Sandra, mahal ko, patawarin mo akong muli sa mga kalapastangan ng ginawa ko sa iyong pamilya. Taos sa aking pusong pinagsisisihan ko ang lahat. Patawad dahil masyado akong nagpakain sa matinding galit ng aking puso. Malamig na ihip ng hangin at pagyukuan ng mga halaman sa paligid ang tanging naging pagtugon sa akin ng aking asawa. Malamig na hanging ramdam ko sa aking sarili. Ang pagyakap noon
sa aking buong katawan. Sa paglipas ng mga araw, tuwing meron akong nababalitaang may mga sabongirong tanyag na dadayo sa aming mismong baryo o bayan, ay wala na akong nikatiting na inggit na nararamdaman para sa kanila. Sa halip ay inisip kong ako ang totoong tanyag. Dahil sa tulong ng mga taong totoong nagmamalasakit sa aking buhay, ay nagawa kong muling makabangon at itama ang takbo ng aking buhay. Hanggang sa isang balita ang nakarating sa akin, ibinalita yun sa akin ng aking tauhan na ang dalawang sina Bruno at si Oliver ay binaril sa mismong sabungang kanilang pinuntahan. Patay kaagad ang dalawa matapos na silang dalaway barilin ng hindi kilalang tao sa nasabing sabungan. At kung ano man ang dahilan kung bakit sila pinaslang, ay wala na akong panahon pa upang alamin pa yun. Nagpapasalamat ako noon, hindi dahil sa sila'y pinaslang, kundi dahil sa ako'y kanilang iniwan na nag-aagaw buhay sa sabungan. Dahil kung hindi ay maaaring isa pa ako sa mapapaslang sa nasabing lugar na yon. Nagpatuloy sa paglipas ang mga araw at panahon sa buhay ko noon. Tumatanda na ako noon at nagpatuloy din ang aming magandang samahan ng aking mga bayaw at ng kani-kanilang mga pamilya. Hindi lamang yon, bumalik na ang dating tiwala sa akin ng aming mga kabaryo. Bagamat ako pa rin ang masasabing may kaya sa aming baryo, pero hindi ko na ipinagmamayabang pa yun na kagaya ng ginawa ko noon. Sa halip ay nananatiling bukas kanino man ang pintuan ng aking matibay na tahanan. Bukod sa mga school na siyang nagsisilbing evacuation ng aming mga kabaryo, sa tuwing merong dumarating na malakas na unos o bagyo sa aming probinsya, ay isa ang aking tahanan sa nagsisilbi ring evacuation. Hindi rin ako nawawala sa bawat lugar o baryong merong nasalanta ng bagyo. Kusang loob akong nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga taong naperwisyo ang kanilang mga tahanan. Bukod sa mga halaga ng perang ibinibigay ko, katulong ang aking mga bayaw at ang aking mga tauhay, ay meron pang mga ilang sakong bigas akong ibinibigay sa baryong labis na naapektuhan ng bagyo. Hindi ako nanghihinayang sa mga tulong na ginagawa ko noon, dahil sa ang aking prinsipyo aanhin ko ang maraming pera kung wala namang taong nagtitiwala sa akin. Pinsang Noli, sobrang nakakatuwa. Malaki na ang ipinagbago mo at hindi na nasayang ang lahat ng aming ginawang tulong sa iyo noon. Ang dinig kong sabi noon ng medyo meron ng edad na si Pinsang Abner, nang siya'y nasa aking tahanan at kasama niya ang tatlong magkakapatid na sina Andres at sina Tatang Emil. Pare-parehong makikitang masasaya ang itsura ng mga ito na parang may kung anong okasyong magaganap ng araw na yon. Maraming salamat din sa inyo. Kung hindi sa inyo ay wala na sanang silbi pa ang buhay ko. Ang sagot ko naman sa kanilang lahat habang kaming lahat ay magkakaharap-harap sa aking sala at pare-parehong humihigop ng mainit na kapeng nasa tasa. Maiba ako, kaibigang Noli. Alam mo, may napapansin lang ako sa iyo. Hindi ko sana ito sasabihin sa iyo dahil sa ito'y masyadong personal, pre. Pero, bahala na kung sasagutin mo ako o hindi. Ang dinig ko namang sabi sa akin ni Andres na nooy, tinawag ko ng paring Andres. Sus, ano ba yun? Paring Andres, bakit di mo pa sabihin? Kuan, wala ka bang balak na magkasawa pa, pare? Paring Noli, tingnan mo. Hindi ka ba nalulungkot dito sa malaki at malawak mong tahanan? Nag-iisa ka lang, niwala ka man lang kasamang asawa at mga anak rito. Nabigla ako noon
sa kanyang mga sinabing yun. Dahilan upang ako'y mapayo ko at napaisip bago ako nagwikang. Ang totoo niyan, paring Andres, hanggang sa ngayon ay umaasa pa rin akong may pamilyang himalang darating at kakatok sa aking pintuan. Iyon ang dahilan kung bakit sa edad kong ito ay hindi pa rin ako nag-aasawa bilang kapalit ni Sandra. Ang malungkot kong sabi sa kanila, subalit katakatakang para bang hindi naapektuhan ang mga itsura ng mga ito. Nang sinabi ko yon sa kanilang lahat, sa halip ay narinig kong nagawika itong si Tatang Emil. Tama at totoong lahat ang mga sinabi kanina ni Andres. Noli, masyadong malaki at malawak itong tahanan mo para sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. May nararamdaman akong magandang aura sa paligid nito. Pagkatapos na sabihin yon ni Tatang Emil, ay nakita kong marahang bumukas ang pinakang mendor ng aking tahanan. At nang maibaling ko ang aking paningin doon, Norma, mga anak ko. matinding gulat ang aking nooy nararamdaman. Dahil sa bukana ng aking nakabukas na pinto ay nakita ko ang aking naunang asawang, si Norma. Meron na rin siyang edad na katulad ko at ang aking tatlong mga anak na meron ng mga kani-kanyang mga pamilya. Kasama nila ang kanilang mga asawa at mga anak o ang aking mga apo. Hindi ko maigalaw ang aking mga paa dahil hindi ko sukat akalaing sa tagal ng panahon ay muli ko silang makikita. Isang Noli, yan ang sorpresa at regalo namin sa iyo. Matagal na panahon bago namin nahanap ang pinakang eksakto at tamang address ng iyong pamilya. At nagpapasalamat ako sa tulong nila Tatang Emil at nila Paring Andres. Dahil sa kanila ay naging madali lang at mabilis para sa aking kunin sila doon at dalhin sa iyo rito. At pagkatapos na sabihin sa akin yun ng nooy, nakangiti kong pinsang, si Pinsang Abner, ay halos madapa-dapa akong naglakad papalapit sa aking pamilya. Paulit-ulit akong humingi ng patawad sa nooy. Iyakap na naming dalawa ng aking asawang si Norma ang bawat isa. Pinatawad niya ako. Ganoon din ang aking mga anak sa pagiging masamang ama ko noon sa kanilang tatlo. At sinabi pa sa akin ng aking asawang si Normang pinag-aral niya ng mag-isa at tinuruan ng magandang asal ang aming tatlong mga anak, hindi upang ipamukha yun sa akin, kundi upang sabihin sa akin mahal niya bilang ina ang aming tatlong mga anak. At sinabi niyang kailanmay hindi nawala ang kanyang tunay na pagmamahal sa akin. Walang mapaglagyan ang tuwa at saya na aking nararamdaman ng mga araw na yon. Di ba sinabi ko naman sa iyo, iho, na magkakaroon ng kulay ang tahanang ito? At saka, iho, maraming regalong ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Basta't tayo'y mananatili lang na sumusunod sa Kanya at maging isang mabuting tao. Masasalamat na halos wala ng katapusan ang paulit-ulit kong sinabi sa kanilang lahat dahil sa kanilang ginawang tulong sa akin. At ng mismong araw na yon ay nagkaroon ng biglaang okasyon sa aming tahanan. Nagpakain ako noon at aking inimbita ang aking lahat ng mga kababaryo. Masaya kami, Bayaw Noli, dahil sa dumating na rin ang panahong matagal na naming hinihintay at ipinagdarasal sa Panginoon. Ang ikaw ay magkaroon rin ng masasabi mong kompletong pamilya. Maraming salamat sa inyong tatlo, mga bayaw ko. Napuno ng mga masasayang tagpo ang paligid at loob ng aming tahanan at halos lahat ng aking mga kababaryo'y dumalo sa nangyaring pagdiriwang na yon. Sir Jess,
Tunay ngang ang isang mabuting tao ay maraming regalo at sorpresang ibinibigay ang Panginoon. At kung tayo may minsang nagkamali at lumabag sa kanyang mga utos, katulad ng aking naging buhay, may pag-asa pa. Pilitin nating magbago. Matanda na kami sa ngayon ng aking asawang si Norma. At nasa maganda't maayos na rin ang buhay ng aking mga anak at ng aking mga apo. Hindi ko na kayang magsulat ng aming naging buhay. Kaya naman ay ang aking apo ang aking pinakiusapang magsulat ng aking buhay upang ipadala sa iyo at mapakinggan naming lahat. Maraming salamat mga kamundo. Lalong-lalo na nga po sa iyo, Sir Jess. Ako ulit, Sinuli ng Visayas. Tunay nga at sadyang napakahiwaga ng mundong ating ginagalawan. Maraming mga nangyayari't nagaganap na kailanman hindi kayang ipaliwanag ni numan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig at pagsubaybay. Magandang araw po. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shoutout si Tropa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming salamat sa iyo, Boss. Shoutout po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro at Paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar, kay Boss Roel Mendoza ng Silang, Cavite. Salamat po kay Boss Melchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming salamat po sa inyo, boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming salamat po, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming salamat po. Shoutout po at maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magariano, kay Ma'am Pia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong, sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Ticala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Eden Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giubel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva,
kay Tokayo GC Candelaria, kay paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginaline Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Boss G Sumudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Bregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rubion Paliana, kay Boss Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackia Mata, kay Boss Emiliano Rapols, kay Ma'am Pay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,